Noong buwan ng April ng taon 2015 ay nagkaroon ng masusing investigasyon ang Manila Police District hinggil sa nangyaring pagkamatay ng 2 katao sa Sampaloc, Manila na ang huli lamang nilang ginawa bago mawalan ng kanilang buhay ay ang uminom ng pamatid uhaw na milk tea. Ang malaking tandang pananong natin, paano namatay ang mga biktima kung uminom lamang sila ng malamig at masarap na milk tea? May kailangan nga bang taong managot sa nangyari sa kanila o isang uri lamang ito ng sinasabi nating kapabayaan? Yan ang ating hahalungkatin sa araw na ito. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa kasama sa tropa, ano pang hinihintay mo, kaibigan? Kailangan pa bang i-memorize yan? I-subscribe mo na yan. It's me, Tito Chow. Makinig at mamangha. Sino nga ba sa atin ang hindi alam kung ano ang masarap at malamig na inuming ito? Sa palagay ko, kung pag-uusapan ang inuming pamatid uhaw ay isa na sa gusto mong bilhin ay ang tinatawag nating milk tea, na kahit ang iba ay may kamahalan at meron ding namang abot kayang presyo. Ang importante ay pwede kang pumili ng flavor na papatok sa iyong sariling panlasa at papawi sa iyong matinding uhaw. Ganito ang ginawa ng magkasintahan na sina Susain Dagohoy at Arnold noong mapadaan sila sa isang milk tea shop sa Sampaloc, Manila noong April 9, 2015, dakong 10:42 ng umaga. Sakto din naman na halos kakabukas lang ng Ergocha Milk Tea Shop noong oras na yon. Kaya masasabi nating buena mano ang dalawang magkasintahan. Ang dalawa ay tutungo sana sa palengke upang bumili ng mga pang-ulam. Ngunit dahil medyo tirik na rin ang araw noong oras na yon, ay nakaramdam ng uhaw ang magkasintahan. Kaagad na bumili sila ng kanilang paboritong flavor ng milk tea. Sa nooy ang nagbebenta sa shop ay ang mismong may-ari ng Ergo Milk Tea na si William Abrigo. Noong makapamili na si Susain at Arnold ng kanilang milk tea, ay agad din na inihanda at tinimpla ni Ginoong Abrigo ang milk tea na in-order ng magkasintahan. Dahil walang ibang customer noong oras na yon kundi silang dalawa lamang, ay mabilis na nagawa ni Mr. Abrigo ang milk tea ng magkasintahan. Noong iniabot na ang milk tea ito sa dalawa, ay agad din na uminom ang lalaking si Arnold sa inuming ito. Subalit pag inom ni Arnold ay may nalasaan itong hindi maganda sa kanyang milk tea at dumura ito sa isang tabi. At ipinagbigay alam ni Arnold sa may-ari na may kakaibang lasa sa inuming binigay niya. Subalit dahil sa curious ni Susain kung ano nga ba ang masamang lasa na sinasabi ng kanyang kasintahan, ay uminom din siya sa biniling milk tea. Ngunit hindi gaya ng lalaki ay naparami ng inom ang babae sa nasabing inumin. At gaya rin ni Arnold ay dumura din si Susain dahil sa hindi magandang lasa ng kanyang inumin. Noong lumipas lamang ang ilang mga minuto ay unti-unting nahilo ang babae at nag-uumpisa na itong magsuka. At dahil doon ay naisip ni Arnold na bumili ng candy upang ibigay sa kanyang kasintahan. Sa kabilang banda ay mayroong isang nagmagandang loob ang nagbigay ng pamahid sa tiyan kay Arnold upang ipahid sa tiyan ng kanyang kasintahan sa pag-akalang maaring nalamigan lamang ang sikmura ng babae. Subalit habang ipinapahid ng lalaki ang ointment sa tiyan ng kanyang kasintahan, ay nakaramdam na rin ito ng paninigas ng kanyang katawan at pagsusuka. At kaagad na tila naging lupaypay na gulay ang dalawa at nawalan na sila ng kanilang mga malay. Samantala dahil sa reklamo ng magkasintahan sa masamang lasa ng milk tea, ay tinikman din na may-aring si William Abrigo ang milk tea na ininom nila Arnold at Susain, at nagtimpla ito ng panibagong milk tea para sa magkasintahan. Subalit sa ilang minuto lang din lamang ang lumipas ay tila nahilo at nangisay din ito at unti-unting napahiga na ito sa sahig. Doon ay napansin ito ng ilang mga tao sa lugar at agad na dinala sa malapit na ospital ang magkasintahan.
gayon din ang may-ari ng Ergocha Milk Tea. Subalit ang nakakalungkot dito, dakong 3:00 ng hapon ay binawian ng buhay ang babaeng si Suzanne. At ang mismong may-ari ng shop at nagtimpla ng milk tea ay nawalan na rin ng buhay dakong 5:00 naman ng hapon, habang ang lalaking si Arnold ay nagpapagaling sa ospital. Samantala, noong mga oras na pinipilit na isalba ng mga doktor ang buhay ng may-ari ng shop na si William Abrigo, ay dumating ang anak ni William Abrigo na si Lloyd sa mismong shop ng ama, at sa tulong ng isang boy ay mabilis na nilinis ni Lloyd ang pwesto ng pinagtimplahan ng milk tea. Hinugasan nito ang mga baso, pitsil at iba pang mga kasangkapan na ginamit sa pagtitimpla ng inumin. At ang mismong pinagugasan ng mga ito na nasa isang timba ay ipinatapon ni Lloyd sa kanilang boy sa kanal na nasa labas lamang ng kanilang shop, dahil barado di umano ang kanilang lababo. Samantala ay tumungo naman ang mga pulis ng Maynila upang imbestigahan ang nangyari at isinalaysay ng ilang mga saksi na maaring sa inumin nilang milk tea nahilo at namatay ang mga biktima. Noong pinasok ng mga pulis ang kusina ay agad na nagtaka ang mga ito. Nasaan na ang mga pinaggamitan sa pagtitimpla ng milk tea? At bakit tila inayos na ang mga gamit dito? At napansin nila na may CCTV ang tindahan, kaya agad na nireview nila ang kuha ng CCTV at nakita nila ang buong pangyayari, kung paano uminom ng milk tea ang mga biktima at kung paano rin nahilo, nagsuka hanggang sa mawalan ng malay ang mga ito, kasama na ang may-ari ng milk tea na si William. At sa patuloy na pagtingin sa CCTV ay nakita nila ang pagdating din ng anak ng biktima kasama na ang kanilang boy. Ngunit nagtaka ang mga kapulisan dahil pinatay ni Lloyd ang CCTV sa bandang kusina, at dito ay naghinala ang mga investigador. Sa kabilang banda, mabuti na lamang ay may nakita pang ilang sample ang mga nag-iimbestiga na posibleng inuming ginamit ng mga biktima, at sa tulong na rin ng boy ng pamilya ay itinuro nito kung saan niya itinapon ang pinaghugasan. At sa kaliwat ka ng pagsusuri at test sa mga ito at batay na rin sa nadiskubre nila sa tiyan at dugo ng mga biktima, ay lumabas ang tunay na dahilan kung bakit nahilo at namatay ang mga ito. Ayon sa kanila ay mayroong nakahalong oxalic acid sa inumin ng mga biktima na agad na tumapos sa kanilang buhay. Ngunit ano nga ba ang oxalic acid? Ang oxalic acid ay isang parang powder na sa unang tingin ay kahalintulad lamang ng asin o kahit asukal. Ito ay kulay puti at kadalasang ginagamit sa paglilinis ng mga gamit sa kusina at mabisa din sa paglilinis ng mga lababo at CR. Subalit sobrang mapanganib ng oxalic acid na ito, dahil sa halos isang kutsarita lamang nito ay kayang-kaya na nitong pumatay ng tao kapag naihalo ito sa inumin o kaya naman sa pagkain. Ito ay dahil unti-unti na nitong sinisira ang iyong respiratory organ at ibang mga lamang loob natin sa ating katawan. Ang nakakatakot pa nito, kahit napakapeligroso nito at mapanganib, ay kayang-kaya mong bilhin ito sa palengke ng ganun kabilis na parang bumibili ka lang din ng asin o kaya naman ng asukal. Abot kaya ang halaga, subalit abot kaya din ang panganib na dala nito. At kung hindi ka mag-iingat ay pwede mo itong mapagkamalang pampalasa at maihalo sa iyong kakainin. Sa kabilang banda ay kaagad na ipinatawag ng kapulisan si Lloyd na anak ng biktima at ang kanilang boy. Sinabi ng naturang boy na nakita niya isang araw ang among si Lloyd na may dalang liquid substance at idinagdag nito na mabaho ang amoy ng likido noong maamoy niya ito, at hinala niya ay yun ang napahalo sa inumin ng mga biktima. Subalit mariin itong itinanggi ni Lloyd at sinabi na hindi ito nagdala ng likido sa shop at pinabulaanan ang sinabi ng kanilang boy. Wala daw itong masamang intensyon sa ama dahil maganda naman daw ang kanilang relasyon at hindi rin sila nag-aaway.
Ngunit sa panig ng Manila Police District ay kumbinsido na sila na si Lloyd ang may pakana ng lahat dahil sa ilang mga dahilan. Una ay ang dahilan kung bakit iniwan ni Lloyd ang ama sa ospital kahit nag-aagaw buhay na ito. Dahil kung tutusin ay kung ikaw ang anak ay hindi mo maiisip na iwanan ang ama sa ganong sitwasyon upang tumungo lamang ng shop at hugasan ang mga pinaggamitan. Gayong alam mo naman na sa mga ebidensyang ito kukuha ng sample ang mga kapulisan. Pangalawa ay kung bakit pinatay ni Lloyd ang CCTV sa loob ng kanilang shop. At ang pangatlo ay ang binitawang salita ng boy ukol sa pagdadala ng likido sa tindahan. Ngunit sinabi ni Lloyd na ginawa lamang nito ang routine sa pagliligpit ng mga pinaggamitan at wala itong intensyon na itago o sirain ang mga ebidensya. Idinagdag pa nito na ang boy ang maaring may intensyon ng masama dahil tatanggalin na ito sa kanyang trabaho at maaring gumaganti lamang daw ito o isa itong sabotahe. Ngunit kalaunan ay ibinasura din ang kaso sa anak na si Lloyd dahil di umano sa kakulangan ng sapat na ebidensya na magdidiin sa kanya. Sa makatuwid ay hindi nakamit ang hustisya ng mga biktima at walang tao ang nanagot sa pagkamatay nila Susain at ang may-ari mismo ng shop na si Ginoong William Abrigo. Tandaan natin, kailangan nating maging maingat sa mga bagay na alam nating sa kaunting pagkakamali lamang ay magdudulot ng malaking kapahamakan. Ilayo ang mga bagay na nakakalason sa mga pagkain, lalo na't ang mga bata ay walang kaalam-alam sa mga bagay na nakakasama.